Paano po ba at kailan naman ito matatanggap ng mga mismong mga pensioners natin? Usual, kung saan po ninyo na-receive yung mga regular monthly pension ninyo, doon din po i-credit yung 13th month pension natin plus yung December pension na sinasabi. So, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. 13th month pension ay kadalasang binibigay kasabay ng pension mula nila para sa buwan ng December, no? So, minsan nagugulat ang mga pensions, uy, ang laki ng pension ko sa December. Yan po ay 13th month pension, yan. Ng question ng ating mga SSS pensioners, gaano po ba kalaki ang matatanggap po nilang 13 months pension? ang 13th month pension ay katumbas ng isang buwan na basic monthly pension at yung additional 1K benefit na binibigay ng SSS sa mga SS pensioners natin. So, every December, binibigay natin to sa kanila. Okay, naku, siguradong merry po ang Christmas, no? Ng ating po mga SSS pensioners. Mali, Ma'am Joy, sino-sino naman po sa ating mga SSS pensioners yung makakatanggap po ng 13-month pension? Lahat po ng SS pensioners natin, nakaka-receive po sila ng 13th month pension. Unless na lang kung ikaw ay partial disability pensioner na ang pension mo is less than 12 months. Pero if in case na ang pension mo is dalawa, like for example, nagre-receive ka ng retirement pension and death pension na sinasabi, or survivor pension na sinasabi natin, so dalawang 13th month ang marireceive mo. Okay, ma'am. May mga katanungan no? Bakit nga ba nagbibigay ng 13th month pension ang SSS? Okay. Ang 13th month pension ay sinimulang bigay ng SS noong December 1988, kaya nga nang nasabi mo kanina, bilang regular na benefits ng ating mga SS pensioners. Ito ay batay sa Social Security Commission Resolution na inilabas noong November 10, 1988. Bukod dito, ang pagbibigay ng 13th month pension ay isang regular na benefit na alinsunod sa nakagawian o taunang tradisyon na sa Pilipinas na pagbibigay ng 13th month pay sa mga manggagawa or yung mga labor force natin. So ito ay nakita ng komisyon natin sa mga bilateral agreements ng SSS sa ibang bansa kung saan ang ilan ay nagbibigay din ng 14th monthly pensions. Ayun. So, meron tayong isang magandang batayan naman, di ba, Yes. Ma'am Joyce, no? So, sa mga members po, baka natutulog pa po ang mga lola at lola nyo, yung mga tito nyo na tumatanggap po ng pension, no? Pinag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang 13th month pension po, no? Iko-correct lang natin, no, Ma'am Joyce, kasi sinasabi 13th month bonus. Dapat po ang tawag po doon ay 13th month Pension. Ayan. Okay, ma'am. Paano po ba at kailan naman ito matatanggap ng mga mismong mga pensioners natin? Usual, kung saan po ninyo na-receive yung mga regular monthly pension ninyo, doon din po i-credit yung 13th month pension natin plus yung December pension na sinasabi. So, ang crediting po nito, yung sa mga first batch na nakaka-receive ng pension, regular monthly pension nila, yung may contingency nga na tinatawag natin na from 1st to 15th of the month, matatanggap nila yon December 1. Yung sa second batch naman, matatanggap nila, supposed to be ang schedule natin is every December 4. Po sa kaalaman ng ating mga pensioners, Ma'am Joyce, paano po ba pag sinabing contingency date, saka paano po ba nila madedetermine yung contingency date? Ang contingency date is kung retiree pensioner ka, ito yung petsa na kung nakabayad sila ng 120 contributions at umabot sa edad na 60 years. Maliban sa mine workers at racehorse jockeys. Kung hiwalay na sa trabaho, tumigil na sa pagiging self-employed o umabot sa edad na 65 years old. So yun yung ano nila, or yung sinasabi nating birth date nila na nag-60 sila nung nag-birthday sila. Okay. For disability, yung mga yung contingency nila, yung kumbaga petsa ng operasyon, pagkakasakit o pagkabalda na confirmed by SSS. And for survivor pensioners naman, yung date of death ng deceased member.
Thank you, Ma'am Joyce, no, para ho doon sa clarification, no, pagdating sa contingency date. Ma'am, paano naman po yung ating mga SSS pensioners na hindi po nila nakukuha yung kanilang pension through ATM card? For example, yung mga nasa penitentiary or mga nasa home care. So, kailan naman po yung disbursement schedule po ng 13-month pension nila? Yes. Yung mga pensioners na ang pension nila is nare-receive nila through checks, yun, ipinakuusap natin yun kay PhilPost na sana i-expedite o mapabilis yung pagpapadala ng mga cheque. So anyway, advance naman natin binibigay kay PhilPost yun. So, ang pakiusap natin, sana by first week of December, ma-receive din ng mga pensioners natin. Ma'am Joyce, ito din po yung mga madalas na tinatanong po, no, ng ating mga pensioners. Paano po kung halimbawang nag-avail po sila nung advance 18-month pension, tsaka po yung advance 3-month pension po under dun sa Calamity Assistance Program kasi may mga nag-avail po nitong nakaraang mga bagyo. So, makakatanggap pa rin po ba sila nung 13-month pension? Yes po, makakatanggap din po sila. So usual schedule, kung ano rin po yung first batch o second batch, matatanggap din po nila yung 13th-month pension. Ma'am Joyce, question. May kakilala kasi ako na kaka-approve lang nitong December yung kanyang retirement pension. Kasama ba siya sa tatanggap ng 13th month pension? Yes po, kasama siya. So, kung ang retirement benefit niya is na-approve nitong December, kasama na yun doon sa initial benefit niya. So, yun na, mga members, pensioners na nag-aalala na ko, kaka-approve lang ng retirement ko, baka hindi ako kasama dyan. So, kasama sila, no? sila. So, ganun po kabait ang SSS. Ayan. Buo ba nilang matatanggap yung 13th month pension nila? Kunyari, baka meron silang mga pension loan, mga ganyan, ho. Paano ho ba? Yes po, buo po ang 13th month pension po natin. So, if in case na yung mga pensioners natin is may pension loan, hindi po tayo nagbabawas sa pension loan ay sa 13th month nung amortization natin. So, buo po yun. Okay. Paano naman po kung may mga dependents, yung mga survivor natin, no? Kasama rin ba sila doon? Yes po, meron din po sila. Kung ano po yung equivalent na nare-receive nila sa regular monthly pension, yun din po yung marireceive nila ang 13th month. Ayun. So, walang iwanan. Kasama lahat, no? Mga... Yes, so basically parang times 2 ang nare-receive nila pag December. Okay. Ma'am, yung mga tumatanggap ng partial disability, sakop ba sila dito? Makakatanggap din ba sila? Pag less than 12 months po, kasi kumbaga binabayaran na natin in advance yung 12-month pension, yung less than 12 months, wala po silang 13-month pension. Pero pag more than 12 months po, 12 months or more, meron sila. So, kung ang approval nila ay more than 12 months sa partial disability, Yes, meron silang 13th month. ay makukuha ko kaya yung 13-month ko po simula 2028 hanggang 2022. Salamat po. May retro ba to? Yun. I-check, ma'am, pa-email na lang po nung details ninyo. I-check po natin kasi ang crediting, ang po natin ngayon is yung 2022 po na na 13th month pension. Kung po ba, nasuspend po ba yung pension nyo? Accrued pension po ba yan? Or baka naman po yung 2020 ninyo is nakasama na po dun sa initial benefit po ninyo. Correct. I-check po natin. Yan. Bali, survival po ako, pero di ko pa nakukuha ng pension. Makakasabay din kaya ako doon sa 13th month pension? Siguro pinaprocess pa po yung kanyang application, ma'am. Kung on process pa, ma'am, yung application ninyo, more or less, kung ma-approve siya this December, meron po kayong 13th month pension. Liza? Ito po, may question pa po galing kay Robert Lagitan Morales. May 13-month pension po bang matatanggap yung mga nakatanggap po ng lump sum? Lump sum or yung advance 18 months po. Kung nag-advance 18 months po kayo, meron din po kayong matatanggap na 13-month pension. So, ang crediting din po kasi noon, itong December 4. December 2 din po. Pa-check na lang po within the day kung meron din po kayong 13th month. Kung po yan nag-retiree pensioner po kayo na nag-advance 18 months pension. Ayun. Okay, thank you po, Ma'am Joyce. Ito po, may question pa po galing kay Charm Abela Sibay. Magkano daw po ba ang matatanggap na 13-month pension? Ayun po. Gaya po nung nabanggit din namin kanina, ang 13th month pension po is equivalent to the regular monthly pension po na nare-receive ninyo. Basic monthly pension plus the additional 1K benefit po. So kung 2,2 po yung nare-receive nyo monthly, 2,2 din po yung 13th month pension ninyo. Lang din question yung iba pong pensioners natin kasi
meron pa rin pong hanggang sa ngayon dito, umuutang po sa mga lending firm at nakasangla yung ATM. So, ang tanong nila, paano ba nila makukuha yung kanilang 13-month pension nakasalukuyan nakasangla yung kanyang ATM? So, ano bang may advice natin sa kanila, Ma'am Joyce? May maitutulong po ba tayo sa kanila? Ano po, kasi kung nakasanla po yung ATM nila, doon din papasok kasi kung saan nila natatanggap yung regular monthly pension nila, doon din po mapasok yung 13th-month pension. Sabihin nyo na lang po, wag na pong galawin yung 13th-month pension ninyo. Ibigay na po sa inyo dahil regalo din po ng SSS yun sa inyo. Tama. Tsaka kung mangutang lang din po kayo, no? Opo. Dito na kayo sa SSS, Opo. mangutang kasi available po yung ating pension loan program. Diba yun po, at least hindi po ninyo na kailangan isangla yung inyong ATM card, no? As collateral. Dito po pwede po kayong makahiram ng hindi po lalagpas sa 200,000 pesos. No, basta at least depende pa rin po yan doon sa natatanggap nyong basic monthly pension. At saka, kaigihan, di ba? Malaya mong mawi-withdraw ang mo, ATM mo, di ba? Yes, at saka hindi, kumbaga meron pa rin silang mawi-withdraw from less the monthly amortization. Hawak mo yung ATM card mo, no? So, mga pensioners, no, na kung nagnanais po, naisipan yung magkaroon pa ng dagdag, no? Yun, pwede ho, mag-avail kayo dito na ho sa SSS ng pension loan. Maliit lang po interest. 13th month pension po ba ang naka-permanent disability? Yes po, meron po. Ayun. So, kanina nga na-mention natin, ma'am, yung partial disability pension. Na less than 12 months po ang wala. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!